Bakit kung kailan nakilala at nakasama ko na ang taong gusto kong mahalin habang buhay, ay saka palalabas ang napakaraming hadlang? Ang pinakamasakit pa, ay yung tanggap mo sa sarili mo na talagang mali ang inyong pagmamahalan. Maiipit ka tuloy sa tanong na ipaglalaban mo ba siya, kahit alam mong mali? O dapat mo na bang tanggapin ang masakit na katotohanan? Napakamiserable ng kapalaran ko. Ngayon lang ako nagseryoso pero sa maling babae pa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alfred, 26 years old. Isa akong bank teller. Lumaki ako na may kaya sa buhay. At dahil nag-iisa lang akong anak, ay ibinibigay sa akin ng aking mga magulang lahat ng mga gusto ko. Yun ay sa kabila ng katotohanang hindi nila ako tunay na anak. Oo, ampun lang ako. Hindi naman nila tinago sa akin yun. Kaya habang lumalaki ako ay naiintindihan ko ang katauhan ko. Pero hindi ko naman dinaramdam yun dahil pinaramdam naman sa akin nila mama at papa na parang tunay nila akong anak. At sapat na sa akin yun. Bilang pasasalamat ay sinusuklian ko yun ng pagiging mabuting anak. Isa lang ang problema sa akin. Habulin ako ng babae. At dahil mahina ako sa tukso, ay papalit-palit ako ng girlfriend. Siguro ay may 1 month namang nagtatagal ang relasyon ko. Nagbago lang ako nang makilala ko si Vanessa, ang babaeng minahal ko ng sobra. Wala sa taste ko ang pumapatol sa mas matanda sa akin. Pero pag pala nagmahal ka ay mababaliwala na ang ayaw at gusto mo. Love at first sight ang nangyari sa akin. Dahil unang kita ko sa kanya ay may kakaiba agad akong naramdaman. Siya na yata ang pinakamagandang babae para sa akin. Mahal na mahal ko siya at sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Isa ding bank teller si Vanessa. Sa katunayan nga, yun ang dahilan kung bakit ko siya nakilala. Mas matanda siya sa akin ng 14 years, pero dahil parang pang high school lang ang tangkad niya ay hindi halatang mas matanda siya sa akin. Nang makilala ko si Vanessa, hindi ko agad siya niligawan. Siyempre kinuha ko muna ang loob niya. Nakipagkaibigan ako sa kanya. Noong una ay ilag pa siya sa akin. Dahil bakit daw ang isang tulad ko na bata pa ay magtsatsaga sa tulad niyang may edad. Pero hindi nagtagal ay naging close kami hanggang sa ako na ang naghahatid sa apartment niya. Isang araw, nang maihatid ko si Vanessa sa apartment niya, niyaya niya ako para kumain ng dinner. Birthday daw niya kasi at gusto niyang i-celebrate yun kasama ako. Hanggang sa nauwi yun sa inuman. Nang makadalawang bote na ako ng beer, ay medyo iba na ang pakiramdam ko. Nahihirapan na akong itago ang feelings ko kay Vanessa. Parang gusto ko na siyang halikan. Pero syempre, hindi ko gagawin yun dahil baka matakot sa akin si Vanessa. Napapalunok na lang ako tuwing hahawakan ni Vanessa ang braso ko habang nagkukwento siya. Hinahabol ko rin siya ng tingin tuwing tatayo siya at pupunta sa banyo para umihi. Umiindayog kasi ang balakang niya. Napamura na lang ako sa pagpipigil na ginagawa. Pagdating kay Vanessa ay nawawalan siya ng lakas ng loob na gawin ang gusto niya. Hanggang sa matapos ang inuman ay malalagkit na titig lang ang nagawa ko. Ewan ko kung napansin niyo ni Vanessa dahil parang nangaakit ito kung tumingin sa kanya. Salamat Alfred ha, dahil sinamahan mo ko ngayon. Masaya ako. Ngayon lang kasi ako nag-celebrate ng birthday na may kasama. Wika ni Vanessa habang nakatayo sa labas ng pintuan ng kanyang apartment. Gusto pa nitong ihatid ako sa labas pero hindi na ako pumayag dahil lasing na ito. Wala yun Vanessa, sagot ko naman. Sure ka na hindi ka lasing ha? Mag-iingat ka sa pagdadrive. Oo naman, konti lang naman yung nainom ko. Sige aalis na ako, sagot ko sa kanya. Pero bago yun ay hinalikan ko siya. Pero imbis na sa pisngi, ay sa labi ko siya hinalikan. Saglit lang sana yun, pero dahil siguro sa alak, ay nagtagal yun at nahirapan akong huminto. Napatingin sa akin si Vanessa dahil sa ginawa ko.
Parang nagtatanong ito kung bakit ko ginawa yun. Sige Alfred, ingat ka. Paalam nito sa akin. Ngunit pagtalikod nito, ay bigla itong na-off balance kaya napasandal siya sa dibdib ko. Napakagat-labi ako sa naaamoy kong bango ng babae. Ibang-iba sa mga babaeng naikama ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko na yakap ko na siya, habang si Vanessa naman ay walang pagtutol sa ginawa ko. Bagkus ay di naman niya pa ang init ng katawan ko. Napamura ako dahil sa nakikita kong reaksyon ni Vanessa. Nagulat yata si Vanessa nang may maramdaman siyang kakaiba mula sa akin. Pero sinadya ko talaga yun para iparamdam sa kanya na malaki ang naghihintay. Pero nang maramdaman kong sumasabay siya, ay alam kong ready siya. Napangiti ako. Aliw na aliw ako sa babaeng to. Nang lumingon si Vanessa sa akin, ay hindi na ako nagtiis at ginawa ko ang kanina ko pa gustong gawin. Hindi naman ako nabigo dahil walang pagtutol si Vanessa. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakapasok na ulit kami sa apartment niya. Alfred, please. Maya-maya ay nagmamakaawang wika sa akin ni Vanessa. Wala siyang ibang sinabi pero alam ko kung ano ang pinakikiusap niya sa akin. Dahil sa narinig ko, ay mas lalo akong nasabik. Kung kumilos si Vanessa ay kala mo siya teenager na first time lang. At kahit mas matanda siya sa akin, sa laki ng katawan ko ay para lang siyang manika na pinaglalaruan ko. Grabe, nakakagigil. Maya-maya pa ay huminto ako. Alam na niya ang gagawin dahil nakita niyang naghanda na si Vanessa. Itinukod nito ang kamay sa sofa. Natulala naman ako sa nakita kong kabuuan ng babae. Habang pinagmamasdan ko ang likod nito. Lalo na nang lumingon ito sa akin. Parang magnet ang mga mata nito na hinihila siya papalapit. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng oras nang makita ko ang kasabikan sa mukha niya. Nung gabing yun ay walang sawa kaming nagpakasaya. Namamangha ako kay Vanessa dahil gustong-gusto niya kapag pinagsasabihan siya ng medyo bulgar na salita. Mas lumalakas ang ingay niya tuwing nagsasalita ako. Nung gabi na yon ay naka 2 rounds kami at nakatulog ng magkatabi. At nakaisa pa ulit ako pagkagising namin. Gusto mo ng kape? Tanong sa akin ni Vanessa kaya tumango ako. Habang nagtitimpla ng kape ang babae, ay nakangiti akong pinagmamasdan siya. Parang may kung ano akong naramdaman sa puso ko habang nakatingin kay Vanessa. Dun ko na siguro na pagmamahal talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Ang akala ko ay init lang ng katawan ng nararamdaman ko. At pag natikman ko na si Vanessa ay mawawala na ang atraksyon ko sa kanya. Pero parang nahulog na ako sa bitag. Nang iabot sa akin ni Vanessa ang kape ay nginitian niya ako. Parang lalong nalusaw ang puso ko sa ngiting yun. So pagkatapos ba nito, lalayuan mo na ako? Maya-maya pa ay tanong niya sa akin na nagpakunot ng noo ko. Bakit mo naman natanong yan? Hindi mo ba nagustuhan ang nangyari sa atin? Tanong ko sa kanya na ikinatawa ni Vanessa. Ano bang klaseng tanong yan, Alfred? Sa dami ng nangyari sa atin sa isang gabi lang. Nakuha mo pang itanong sa akin kung hindi ko nagustuhan ang nangyari. Nagbibiro ka ba? Napangiti ako. Kung ganun, bakit mo tinatanong kung lalayuan kita? Tanong ko sa kanya. Malay ko ba kung yan lang ang habol mo sa akin kaya kadikit ng dikit? Ganyan naman kayo. Pag nakuha na ang gusto, lalayo na. Pwes, ibahin mo ko. Seryoso kong sagot. Nagtibit balikat lang ang babae. Ewan ko, pero parang napansin kong lumiwanag ang mukha ni Vanessa sa sagot ko. Nagkwentuhan pa kami ni Vanessa at marami akong nalaman tungkol sa kanya. Talagang kinuha ko ang pagkakataon na yun para kilalanin pa siya ng husto. Sa ilang buwan kasing pagbuntot-buntot ko sa kanya, ay noon lang siya nag-open sa akin ng mga sikreto niya. At nang makuha ko ang sagot sa lahat ng katanungan ko,
Sa kabila ng mga nalaman ko ay walang nagbago sa feelings ko sa kanya. Nasiguro ko na seryoso ako sa nararamdaman ko. Kaya naman nung araw na yun, napagdesisyonan ko na ituloy ang naumpisahan namin. Parang wala akong kasawaan kay Vanessa dahil bago ako umalis ay umisa pa ako sa kanya. Pagkatapos ng araw na yun, ay naging regular na ang nangyayari sa amin ni Vanessa. Pagkalipas ng 1 buwan, ay tuluyan na akong nagtapat ng nararamdaman ko sa kanya. Sa 1 buwan kasi na yun ay inobserbahan ko ang nararamdaman ko, kung magbabago ba. Pero lalo lang lumalim yun, kaya nagpa siya na akong magtapat. Noong una ay nakita ko ang takot sa mga mata ni Vanessa. Nag-alinlangan siya at sinabing baka nabibigla lang ako. Pero hindi ako tumigil at ipinaramdam ko sa kanya na totoo ang nararamdaman ko. Kaya naman hindi nagtagal ay naniwala rin siya sa akin. At sobrang saya ko nang inamin rin niya sa aking matagal niya na akong mahal. Anak, wala ka pa bang balak mag-asawa? Tumatanda na kami ng papa mo. Baka gusto mo naman kaming bigyan ng apo. Tanong sa akin ni Mama Shena. Oo nga naman, Alfred. Aba, sabik na kaming magkaapo. Huwag babae ang ipabilang mo sa amin kundi apo. Sabat naman ni Papa Hernan. Naku, ayan na naman. Pinagtutulungan niyo na naman ako. Darating din tayo dyan, Mama, Papa. Hintay lang kayo. Nakangiti kong wika. Kailan pa? Pag hindi na kami makalakad. Kunwari ay patampong wika ni Mama. Malapit na. Maiksing sagot ko naman habang nakangiti. Alfred, sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ng mga magulang mo? Tanong sa akin ni Vanessa habang pinapaikot nito ang hintuturo sa matipuno kong dibdib. Magkatabi kami sa kanyang kama. Oo naman, mabait ang parents ko. Hindi importante sa kanila ang nakaraan mo o ang layo ng edad natin. Alam kong matatanggap nila tayo. Sagot ko sa kahinalikan ng noo niya. Hindi na nagsalita si Vanessa at niyakap na lang ako ng mahigpit. Happy 4th monthsary, mahal. Pati ko kay Vanessa habang nasa kotse kami at pauwi galing trabaho. Wow, salamat sa kwintas, mahal. Ang ganda. Wika niya, pagkatapos ay hinalikan ako. Napahawak ako sa pisngi niya, kaya ang simpleng halik ay nagtagal hanggang sa napunta na kung saan. Ayaw ko mang huminto ay kailangan, dahil ngayon ko na siya ipapakilala sa parents ko. Mahal, pigil ko kay Vanessa. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong niya sa akin habang namumungay ang mga mata. May kailangan kasi tayong puntahan. Saan naman? Nagtatakang tanong ni Vanessa. Ipapakilala na kita sa parents ko. Sagot ko na ikinagulat niya. Ano? Ngayon na? Teka, mahal. Sure ka ba? Nag-aalangan niyang wika. Oo naman. Sa katunayan nga doon tayo didiretso ngayon. Nakangiting sagot ko. Doon na agad? Mahal naman. Tignan mo, hindi pa ako nakakapagbihis. Natataranta na si Vanessa, kaya hinawakan ko ang kamay niya. Wala kang dapat ipag-alala, mahal. Maganda ka. Presentable ka. At higit sa lahat, mahal kita kaya matatanggap ka nila. Wika ko. Napabuntong hininga si Vanessa, pagkatapos ay hindi na nagsalita. Pagdating namin sa bahay, ay nakahanda na ang hapunan. Naipaalam ko na kasi kila Mama at Papa na ipakikilala ko na sa kanila ang girlfriend ko. Mahigpit na hawak ni Vanessa ang kamay ko habang papasok kami sa bahay. Kaya pinisil ko yun para pakalmahin siya. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto, ay agad na bitawan ni Vanessa ang kamay ko. May problema ba, mahal? Tanong ko sa kanya dahil nakita kong namumutla na ang mukha niya. O anak, ano pang ginagawa niyo dyan sa labas?
Pumasok na kayo at kumain na tayo ng hapunan. Nakangiting tawag sa akin ni Mama. Halika na mahal. Hinawakan ko siya sa kamay para hilahin. Pero nagulat ako dahil sobrang lamig nun. Maya-maya pa inapaatras si Vanessa. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Tara na daw sabi ni Mama. Wala kang dapat ipag-alala dahil mababait ang parents ko. Wala nang nagawa si Vanessa nang hilahin ko na siya. Naging maayos ang pagtanggap sa amin ng aking mga magulang. Masaya ako dahil walang naging problema sa pagpapakilala ko kay Vanessa. Tanggap nila ito kahit malaki ang agwat ng edad namin. Sa kabila nun, nakita ko na parang wala sa sarili si Vanessa. Hindi ito mapakali. Kaya nagpaalam rin agad kami kila Mama at Papa. Sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam nito. Siguro ay nabigla talaga ito sa desisyon ko. Sabi ko naman sa'yo mababait ang parents ko. Tanggap ka nila mahal kaya wag ka nang mag-alala. Masama ba ang pakiramdam mo mahal? Tanong ko kay Vanessa dahil hindi ito sumasagot. Pwede bang bilisan mo na lang dahil gusto ko nang umuwi? Sagot lang nito sa akin. Nang huminto ang sasakyan, ay mabilis itong bumaba. Ni hindi na ako nito nagawang tignan. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Galit ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Umuwi ka na Alfred. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nagulat ako sa sinabi niya. Nang makapasok ito sa apartment, ay akmang sasarahan siya nito ng pinto, pero napigilan niya. Pumasok siya at saka isinara yun. Teka, ano bang nangyayari sa'yo mahal? Ba't bigla kang nagkakaganyan? Tama na Alfred, mali ang relasyong to. Tapos na tayo. Umiiyak na wika ni Vanessa. What? Ganun na lang yun? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari sa'yo. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari kung wala ka man lang maibigay na dahilan. Nagtitimpi kong wika sa kanya. Please Alfred, iwanan mo muna ako. Gusto kong makapag-isip-isip. Nagmamakaawang wika niya. Pero hindi niya ito pinakinggan at niyakap lang ito ng mahigpit. Dito lang ako. Hindi ako magsasalita basta wag mo lang akong paalisin. Wika ko habang nakapatong ang baba ko sa balikat niya. Mahigpit pa rin ang yakap ko mula sa likuran niya. Hindi ako papayag na bigla na lang matapos ang lahat. Napabuntong hininga si Vanessa. Marahan siyang kumalas sa akin, pagkatapos ay tumingin sa akin habang tumutulo ang mga luha sa mga mata. Di ba sinabi ko sa yung nagkaroon ako ng anak noong 14 years old pa lang ako? Tapos pinaampon ko yung bata dahil hindi ko kayang buhayin. Tanong ni Vanessa. Oo mahal, alam ko yun. Tinanggap ko naman yun kaya anong problema? Sagot ko sa kanya pero napailing-iling lang ito. Malaki ang problema Alfred. Dahil yung batang yun ay ikaw. Napahagulgol si Vanessa sa huling sinabi. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan kong tanong, kasabay ng malakas ng kabog ng dibdib. Anak kita Alfred, yun ang totoo. Kilalang kilala ko yung mag-asawang pinag-iwanan ko sa'yo. Sila yun Alfred, ang mga magulang mo. Hindi totoo yan. Kung sila yun, bakit hindi ka nila kilala? Nanghihinang tanong ko. Hindi nila ako kilala kasi ipinabigay lang kita sa kakilala ko na may alam na gustong-gustong magkaanak. Pero sabi ko, kahit malayo ay gusto kong makita ang mag-aampon sa'yo. Kaya nagtago ako habang kausap niya yung mga aampon sa'yo. Hindi ako nagkakamali Alfred. Anak kita kaya mabuti pang ihinto na natin to. Parang magugunaw ang mundo ko sa katotohanang narinig ko. Ayaw pa rin tanggapin ng isip ko ang lahat, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Vanessa, hindi totoo yung sinasabi mo. Nagkakamali ka lang. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Pagmamakaawa ko sa kanya.
Mabilis niya akong nilayuan na parang meron akong nakakahawang sakit. Maya-maya pa ay tinulak niya ako hanggang sa makalabas ako ng apartment niya. "Umalis ka na, Alfred, at huwag ka nang magpapakita sa akin." Matigas na wika ni Vanessa, pagkatapos ay isinara na ang pinto. Malibang sundin ang puso para sa ikaliligaya ko. Malibang piliin ng taong mahal mo kung napakalaki ng magiging kasalanan mo. At kung piliin kong maging tama, ano naman ang para sa akin? Ang hirap pala pag pinaglaruan ka ng tadhana. Pag pinili mo ang maging tama, magtitiis ka sa lungkot. At pag pinili mo namang maging mali, meron at meron pa ring magiging kapalit. Ilang araw na simula nang matuklasan ko na si Alfred pala ang pinaampon ko noong 14 years old pa lang ako. Hirap na hirap ang kalooban ko dahil sa kabila ng nalaman ko, hindi ko maitatanggi sa sarili ko na namimiss ko pa rin si Alfred. Lahat ng mga ginagawa namin ay namimiss ko. Alam kong mali, pero wala akong magawa dahil yun ang nararamdaman ko. Mahirap na desisyon ang ginawa ko noon. Kailangan kong ipaampon si Alfred dahil hindi ko siya kayang buhayin. Sa murang edad ay naibigay ko na ang sarili ko sa anak ng amo ni nanay, si Anton. 20 years old pa lang siya noon. Gwapo, matipuno ang katawan. Kaya tuwing pumupunta si nanay sa bahay ng amo niya para maglaba, ay sumasama ako para makita ang binata. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami ni Anton. Sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Kahit na may pagtingin ako sa kanya ay hindi ko sinasabi dahil bilang isang babae ay nahihiya ako. Pero ewan ko kung bakit biglang nagbago ang turing sa akin ni Anton. Naging sweet siya sa akin. Minsan ay bigla na lang niya akong yayakapin at hahalikan sa pisngi. Siyempre hinahayaan ko siya dahil sobra yung kilig na nararamdaman ko. Hanggang isang araw, tuluyan ko nang ipinaubaya ang sarili ko kay Anton. Noong una ay parang di ko siya kakayanin. Pero gayon pa man ay nagtagumpay si Anton sa gusto. Sa murang edad ay iminulat ako ni Anton sa makamundong gawain. At nang maranasan ko sa piling niya ang kakaibang ligaya, ay paulit-ulit na hinanap yun ng katawan ko. Walang kaalam-alam si nanay na sa tuwing sumasama ako sa kanya sa bahay nila Anton ay may nangyayaring milagro. Minsan ako pa nga ang pumupunta sa bahay nila Anton para lang mapunan ng pangangailangan ng katawan ko. Hanggang sa nabuntis na nga ako ni Anton. Nang malaman ng mga magulang ko ay sobra ang galit na naramdaman nila. Hindi nila lubos maisip na sa murang edad ko ay mabubuntis ako. Nang malaman nila kung sino ang ama, ay agad kinausap nila nanay at tatay ang mga magulang ni Anton. Pero itinanggi ni Anton na siya ang ama ng bata. Sobra akong nasaktan sa ginawa ni Anton sa akin. Pinagsabihan pa kami ng mga magulang ni Anton na pinipikot lang namin ang anak nila para makaahon kami sa hirap. Wala kaming nagawa kundi buhayin ang bata sa sinapupunan ko. Mahirap ang naging kalagayan ko dahil bukod sa katakot-takot na panghuhusga ang naranasan ko sa lugar namin, wala rin akong nakuhang suporta sa mga magulang ko. Kaya naman ilang araw after kong manganak, agad akong naghanap ng aampon sa bata. Pagkatapos nun ay ibinaon ko na sa limot ang madilim na parte ng buhay ko at nagsumikap na lang ako. Napakarami pang pagsubok ang napagdaanan ko bago ako nakarating sa kung ano ako ngayon. Isinarado ko na ang puso ko sa mga lalaki. Ang tingin ko sa kanila ay puro sarap lang ang habol sa mga babae. Ngunit nang dumating sa buhay niya si Alfred, ay pinatunayan nito na hindi pare-pareho ang mga lalaki. Ngunit kay saklap ng kapalaran, bakit kung kailan sobra ko na siyang minamahal, ay saka ko pa malalaman ng masakit na katotohanan. At sa kabila ng masakit na katotohanan yun, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos ng huling pagkikita namin ni Alfred, ay hindi na siya nagpunta sa apartment ko. Kahit sa trabaho ay hindi na ito pumapasok, at nabalitaan ko na lang isang araw na nag-resign na si Alfred. Para sa akin ay mabuti na rin yun para tuluyan ko na siyang makalimutan.
Ngunit lumipas ang ilang buwan, hirap pa rin akong kalimutan si Alfred. Oo, mas okay na hindi tulad ng dati na halos hindi ako makakain. Pero siya pa rin talaga ang hanap ko. Paminsan-minsan ay hinahanap-hanap ko pa rin ang pag-aalaga niya sa akin. Pati na rin yung mga mainit na sandali namin. Pag ganun, ay sarili ko na lang ang inaasahan ko. Pero sa isip ko ay si Alfred pa rin ang gusto kong gumawa nun. Nakakabaliw. Dahil sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya bilang isang kasintahan. At kahit alam kong tapos na ang lahat sa amin, patuloy ko pa rin siyang iniingatan sa puso ko. Nandito ako ngayon sa bar at umiinom. Kasama si Sandra, workmate ko. At kasama naman niya ang boyfriend niya at ang pinsan niyang si Mark. Ngayon lang ulit kami nagkasama-sama. Ate Vanessa, long time no see. Buti at napilit ka ni Ate Sandra na sumama. Malakas na wika ni Mark. Kaming dalawa na lang ang nasa table. Nagsasayaw na kasi si Sandra at ang boyfriend nito. Oo, ang kulit kasi niyang pinsan mo eh. Nakangiti kong sagot. Buti nga sumama ka. Alam mo ba Ate Vanessa, nung hindi ka sumasama sa akin, ako lang ang kasama ng mga yan. Nakakaboring kasi wala akong makausap. Kasi naman, kaya ka lang sinasama ng mga yan para may magdadrive pag nalasing sila. Nagtawanan kami. Sinabi mo pa, pagsang-ayon ni Mark. Maya-maya pa, tumayo si Mark at hinila ako para magsayaw. At dahil alam kong tulad din ito ng pinsan niya na makulit, ay hindi na ako nagreklamo pa. Nag-enjoy naman ako sa pagsasayaw. Nakakamiss din pala ang pagbabar. Medyo magkadikit na kami ni Mark, pero okay lang sa akin yun. Hindi naman ako naiilang dahil sanay na ako sa kanya. Isa pa, alam ko naman kasing hindi babae ang type niya. Hindi lang halata dahil lalaki pa rin ito kung kumilos. Hinihingal kami ng matapos sumayaw. Bago bumalik sa table namin, ay nagpaalam si Mark na pupunta ng CR. Si Sandra naman at ang boyfriend niya ay parang walang kasawaan sa pagsasayaw. Pabalik na ako sa table nang may biglang humila sa akin. Nakaramdam ako ng takot, pero agad ding nawala nang makilala ko kung sino yun. Alfred, ano ka ba? Baka hanapin ako ng mga kasama ko. Wika ko habang hinihila ko ang aking kamay. Pero baliwala lang yun kay Alfred. Patuloy lang ako sa pagpupumiglas hanggang sa bigla itong huminto at bitawan ako. Namalayan ko na lang na nasa labas na pala kami ng bar. Ano bang problema mo? Tanong ko sa kanya. Sa kabila nun, malakas ang tibok ng puso ko dahil sa katotohanang miss na miss ko na siya. Ang bilis mo naman akong palitan. Galit na wika nito. Ano bang sinasabi mo? Nalilito kong wika. Tsaka ano naman sa'yo kung maghanap ako ng iba? Wala kang karapatang pakialaman ako. Hindi ito nakapagsalita. Di ba? Tama ako. Kalimutan na natin ang isa't isa. Dahil kahit pagbalibalik-tarin mo ang mundo, malabong magkabalikan pa tayo. Pagkasabi ko nun ay tinalikuran ko siya at akmang babalik na sa loob ng bar. Pero muli niya akong hinawakan. Aalis na tayo dito. Hinila ako ni Alfred at dinala sa kotse niya. May mga kasama ako Alfred kaya pabayaan mo na akong bumalik doon. Nanghihina akong wika. Kahit ano kasing pagpupumiglas ko ay hindi niya ako pinapakinggan. Hindi pa rin ito kumibo at pinaandar na ang sasakyan. Wala na akong nagawa kundi tawagan si Mark para sabihing mauuna na akong umuwi. Nang huminto ang kotse ni Alfred ay mabilis akong lumabas. Nagmamadali akong pumasok sa apartment ko. Kailangan kong makalayo sa kanya dahil kung hindi, baka tuluyan nang bumigay ang isip at puso ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang pintuan. Hindi ko magawang ishoot ang susi sa doorknob. Nang sa wakas ay mabuksan ko yun, ay saka ko naman naramdaman sa likod ko si Alfred. At nataranta ako nang maramdaman ko ang yakap niya.
Napako ako sa kinatatayuan ko. Miss na kita. Nahihirapan nitong wika sa akin. Ramdam ko ang mainit na hininga niya sa leeg ko. Natauhan ako nang dumapo ang labi ni Alfred sa leeg ko, kaya buong lakas ko siyang itinulak. Hindi ako nag-aksaya ng oras at mabilis akong pumasok sa apartment. Pagsasaraduhan ko sana siya ng pinto, pero mabilis itong nakapasok. Layuan mo na ako, Alfred. Mali nga to. Sigaw ko sa kanya. Puro ka na lang mali. Walang mali kung mahal natin ang isa't isa. Sigaw nito sa akin. Natulala ako sa sinabi niya. Ganun nga ba yun? Wala ba talagang mali kung mahal mo ang isang tao? Napaisip ako kung bakit kailangan kong masaktan. Gayong wala naman kaming tinatapakang ibang tao. Nang mapagmasdan niyang mabuti ang muka ng lalaki, ay napansin niyang lumalim ang mga mata nito. Medyo pumayat din ang muka at humaba na ang bigote. Mukha tuloy na dagdagan ng 10 taon ang edad nito. Mukhang mas nahirapan ito na tanggapin ang katotohanan. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon, Alfred? Malaking kasalanan kung itutuloy natin to. Nahihirapan kong paliwanag. Vanessa, sinubukan ko namang kalimutan ka, pero hindi ko talaga kaya. Lalo na nang makita kong may kasama kang ibang lalaki. Para akong mababaliw. Hindi na ako nakapagsalita pa. Matagal kaming nagsukatan ng tingin. Nang makita ni Alfred ang pagsuko sa mata ko, ay hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad siyang niyakap at sinunggaban. Ramdam ko ang panggigigil niya sa akin. Mapaghanap ang bawat kilos niya. Pero ang mas hindi ko inaasahan ay ang aking reaksyon. Napapikit na lang ako. Maliman, ay bigla akong may naramdaman na gumuhit na init sa akin. Napigilan ko lang ang sarili ko nang maalala ang sitwasyon. Para akong tanga na gustong pigilin ng sarili, pagkatapos ay muling bibigay. Hindi to pwede, Vanessa, sigaw ng isip ko. Pagkatapos nun, ay kumalas ako sa kanya. Alfred, please, mali ito. Hinihingal kong wika. Wala akong pakialam. Wala akong nararamdaman sa'yo bukod sa mahal kita bilang babae. Gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Sagot niya sa akin. Nababaliw ka na, Alfred. Hindi ka ba nandidiri sa kalagayan natin? Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya. Nababaliw na talaga ako sa'yo, Vanessa. At bakit naman ako mandidiri kung sa'yo ako magiging masaya? Mahal na mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Kaya please lang, huwag mo nang pigilan pa. Wika ni Alfred, pagkatapos ay muling kumilos. Nagpumiglas ako, pero hindi ko kinaya ang lakas ni Alfred. Dahil sa ginawa niya, unti-unti nang bumigay ang isip at katawan ko. At nang maramdaman ko yun, ang bagay na nagbigay ng ibang klaseng kaligayahan sa akin, ay tuluyan na akong nawala sa sarili at nagpaubaya na. Vanessa, sabi ko na nga ba hinahanap-hanap mo ko? Wika ni Alfred habang nakatingin sa mga mata ko. Nakatayo siya habang buhat niya ako. Napakagatlabi ako nang biglang huminto si Alfred. Alfred, please, pakiusap ko sa kanya. Ano yun, Vanessa? Nakangising wika niya sa akin. Please, ituloy mo na. Nagmamakaawa kong wika, pero umiling-iling siya sa akin. Sabihin mo munang mahal mo ko. Alfred, nahihirapan kong wika. Nang hindi ako nagsalita, ay akmang ibababa niya na ako. At nang maramdaman kong unti-unti niya akong binibitawan, ay bigla akong nataranta. Mahal na mahal kita, Alfred. Walang nagbago. Sagot ko habang mahigpit ko siyang yakap. Pinipigilan ko siya para wag kaming tuluyang maghiwalay. Nag-init ang muka ko nang makita ang saya sa mukha ni Alfred dahil sa sinabi ko. Mahal na mahal din kita, Vanessa. At walang kahit ano ang makakapagpabago nun. Akin ka lang.
Nang matapos ay magkatabi kaming nahiga, hinihingal at parehong nakatingin sa isa't isa. Walang nagsasalita. May problema ba? Maya-maya ay tanong sa akin ni Alfred. Napangiti ako sa tanong niya. Seryoso ka? Tinatanong mo kung ano ang problema? Gayong alam naman nating pareho na malaking problema itong pinapasok natin. Tanong ko rin sa kanya. Sabi ko naman sa'yo na wala akong pakialam. Mas malaki ang magiging problema ko kung mawawala ka sa buhay ko. Kaya tanggapin mo na lang na para talaga tayo sa isa't isa. May tumulong luha sa mga mata ko dahil sa mga sinasabi ni Alfred. Aaminin ko na gusto ko ang mga sinasabi niya. Pinunasan ng mga kamay niya ang luha sa mata ko at sa pisngi ko. Pagkatapos ay dinaman ng daliri niya ang labi ko. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Alfred at hinalikan ako. Walang pag-aalinlangan naman akong tumugon. Hanggang ang halik ay nagsimulang lumalim ng lumalim. Nung gabi na yun ay walang kasawaan kaming nagsalo sa isang bawal na sandali. Sinulit ang mga araw at buwan na hindi kami magkasama. Binura niya sa isip ko ang mga alalahanin at pag-alinlangan. At ipinarealize niya sa akin na siya lang ang kailangan ko at wala nang iba. Tuluyan ko na ring bunara sa isipan ko ang ugnayan naming dalawa. Tinanggap ko na si Alfred lang ang makakapagpasaya sa akin. Isa pa, ayoko nang pahirapan ng sarili ko. Ang tagal ko na ring malungkot at walang kasama sa buhay. Talaga sigurong para sa akin si Alfred. Kasalanan to ng tadhana. Kung hindi niya kami pinaglaruan, hindi sana kami mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ipinagpatuloy namin ni Alfred ang aming relasyon bilang magkasintahan. Sa katunayan ay mas lalo pang naging matatag ang relasyon namin. Wala naman naging problema sa mga taong kakilala namin dahil wala naman silang alam sa totoo. Mas mabuti na rin yun dahil kahit lumabas pa ang totoo ay wala pa ring makakapigil sa pagmamahalan namin. Sa katunayan ay nagbabalak na kami ni Alfred na ibang bansa upang doon na magsimula ng pamilya. Alam naming mali, pero mas pinili naming maging masaya sa piling ng isa't isa. Bahala na ang bukas na humusga sa aming pagmamahalan.